Hello po. Ayan. Mangangahoy kami. Kasi bukas, paalis na si Bossing na naman. Siyempre, tapos na yung long vacation. So, back to work na naman uli. Ayan. May dala-dala akong sako. Nauna na si Bossing dun kasi sinilong ko pa yung aking mga daing kasi wala nang araw. Pag ng araw, past 3 PM na. So, ayan. Dito si Boss. At dahil nga nagawa na yung aming kalande kahoy, kailangan na nga namin mangahoy para nga meron kaming panggatong. Kaya naman nangahoy na nga kami ngayon kasi bukas aalis na naman si Bossing para dumayo at magtrabaho. Ayan, lonely na naman ang nanay nyo. Kami, ayun, yun na yung nakuha niya. Nakuha niya yung mga nakalaylay. Babalik ako kasi maraming tubig dun sa baba. Ayan. Naliligo yung kapatid kong bunso. Pero hindi naman niya mauubos yun kasi dalawang planggana yung puno eh. Balikan ko na lang si Bossing doon. Total, meron naman na siyang mga ibang nakuha. Kuha mo na akong timba. Ay, hiningal ako doon. Ayan. Ako, dalawang timba lang. Kasi yung isang banyera, dalawang timba yung katumbas nito. Magsasahod lang ako. Lalagyan ko lang to para mamaya meron na siyang laman. Sayang kasi yung tubig eh. Lah! Kala ko di ka pa rin nakakapagbuhos eh. Lamig? Lamig, Neng? Galon mo oh. Yan. Isang banyera lang yung nagamit para sa dalawang timba. Pagkatapos ko nga magsahod, dumiretso agad ako dito kay Bossing. Tapos na nga siyang manguha ng mga kahoy at iaakit niya nga muna yan. Kasi pupunta pa kami sa may loob ng manggahan para maghanap pa ng ibang kakahuyin. Hindi na kasi namin kayang kahuyin yung mga natira nga dyan sa natumbang puno dahil nga malalaki na. Maganda nga sanang kahuyin yan kung merong chainsaw. Ang kaso nga lang, itak lang yung gamit namin kaya hindi na namin kayang kunin yung mga malalaki talagang sanga. Hindi na ako sumama paakyat kasi nga medyo nakakahingal yon. Inantay ko na nga lang siya uling makababa dito at saka kami dumiretso sa manggahan. Hindi ko na nga nabidyohan yung mga naikot namin kasi nga mapupuno na naman yung storage ko. At ito, nakarating na nga kami dun sa may nakita kong nabaling sanga. Malapit kasi ito sa kalsada kaya palagi ko siya nakikita. Ang kaso nga hindi ko makuha-kuha dahil nga yung kalan namin ay nasira. Kung tinatanong nyo kung anong ginagawa ko, bakit kasama pa ako dito, hindi ko nga rin po alam. Kahit nang hindi pa ako nagbablog ay talagang pag nangangahoy siya ay kasama talaga ako kasi nga mas kabisado ko yung lugar dito. Minsan nagpipresenta akong magbuhat kapag marami talaga kami nakuha. Pero kapag kaya niya namang bitbitin, halos ayaw niya nang akong pagbuhatin. Yan lang din ang kagandahan pag nandito si Bossing kasi nga hindi ako nangangahoy, hindi ako nag-iigib. Libre ako sa mabibigat na gawain. Yung paglalaba lang talaga ang akin. Tapos isabay mo na yung pamemewang habang yung kasama mo ay nangangahoy. Alam niyo ba, habang nakatayo ako niyan, gusto kong sabihin sa kanya na, oy, dali-dalian mo dyan. Kaso pagod na, ang hirap ng biruin. Baka mamaya habang naglalakad kami pa uwi, nag-aaway kami. At ito na lang talaga ang purpose ko dito, taga-alalay. Taga-atang ng mga mabibigat na dala niya para mailagay niya ng maayos sa balikat niya. Tapos taga-dala ng itak o kaya ng iba pang pwedeng mabitbit na kahoy. So ito at pauwi na nga kami dahil napapagod na nga daw siya. Dito na nga pala kami sa kabila dumaan kasi medyo malayo na kung iikot pa kami. Itong manggahan kasi na to parang mga eskinita din. Kung saan-saan ka pala lumusot, isa rin naman yung labas mo. Diyan nga kami kanina galing sa may kaliwandaan na yan. Tapos dito kami dadaan ngayon sa may baba, yung dinadaanan namin na may parang ilog kapag malakas yung ulan. Siguro familiar na kayo doon kasi napapanood niyo naman yung mga una kong vlogs, diba? At eto nga, pinabilis ko na yung transition at naandito na nga kami sa bahay. Syempre kapag meron ka ng kahoy, ang susunod mo nga gagawin
gagawin yung pagsisibak. At syempre, si bossing pa rin yung magsisibak. Abay, aalis na siya, edi lubos-lubusin niya na nga yung paggawa. Oh, bakit? Sa susunod, ako na naman lang yan lahat. Kaya habang naandito pa siya, ilubos-lubusin niya na nga. Tinulungan ko na nga lang din siyang maisalansan yung mga nasibak niyang kahoy para nga mas mabilis ang gawa. Kasi mamaya-maya niyan, magrereklamo na yan dahil malamok. Dito kasi sa lugar namin, may oras yung paglabas ng lamok. Pag mga alas 6 hanggang alas 7 na, ayan, sandamakmak na nga yung lamok. Ganyan lang naman yung gawa namin kapag nandito si bossing. Lalo kapag wala siyang trabaho, hindi na talaga ako naghuhugas ng plato at saka nagluluto, siya na lang. Huwag lang susumpungin. Kasi nako, bigla talaga akong magkakaroon ng panganay pa sa panganay. Anyway, salamat sa'yo kung nakaabot ka sa part na to ng video ko. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsuporta sa mga video ko kahit na puro kalokohan talaga. Ewan ko ba, hindi ko kasi talaga matagalan yung napakaseryosong usap. Minsan kahit sobrang seryoso ng usap, talagang makakaisip at makakaisip ako ng kabuangan. Anyway, hanggang dito na nga lang po tong video na to. Maraming salamat sa panonood mo.